beloved Boss Mike Cervera. Ako, kung bakit nagawa sila ng motion to remand, isang senator judge ang nag-motion. Hindi ko maintindihan kung ni-recognize ng majority leader na dapat yun. Mali, dapat sinabi nila. Oh, Diyos ko, may naamoy ako. Tuloy. Hindi, sa Senate natin gawin yan. As a Senate legislative body natin gawin yan. Ano? But then again, bakit? Binasa nyo na ba? Nagpresenta na ba ang prosecutors? Nagpresenta na ba? Kaya alam nyo na na infirm ito. Yan ang walang ganyan. Walang ganon, no? Walang ganon. Kita nyo, nagagalit si Tito Soto kasi mga kababayan, para sa kanya, yung kanya na mga dating mga kasama, binaboy yung ating constitution. Kita nyo, mga kababayan ko, matindi. Tuloy. Oo, kasi Tito Sen, nung una, di ba, ang motion agad na ni Senator Ronald Bato de la Rosa, dismiss! Ibasura na natin to. Pero ang question nung mga marami, teka lang, di ba magja-judge ka? Bakit ikaw ang tila umaabogado sa defense? Ayan na nga yung sinasabi natin na yung mga hurado nag-aabogado sa akusado. Kaya nga ang tanong natin, ano pa ba aasahan natin dito? Kaya wag na nating asahan na itong impeachment trial ni Buday, mga kababayan, ay maipapanalo. Isa na lang, himala ang mangyayari. Pero sana kahit na i-acquit nyo yan, baka naman para sa taong bayan, hayaan ninyong ilatag ang mga ebidensya. Yung mga ebidensya, dapat ilatag muna. Diba? Ngayon, ulitin ko uli. O kung may depensa naman si Buday, excited din kaming malaman kung ano yan. Kasi, mga kababayan, nag-speech yung inyong, si Buday sa Malaysia. Mga kababayan, wala naman tinalakay at wala naman sinagot. Siya kung ano yung mga pinaparatang at inaakusa sa kanya. Bagkus, mga kababayan, anong ginawa ni Buday? Ayun, mga kababayan, nagwala na naman at nililihis na naman yung mga kwento para hindi pag-usapan itong kababuyang nangyari na pambababoy ng mga Senado dyan sa Senado. Diba? Yung pambababoy ng mga senador dyan sa Senado. Kasi mga kababayan, ililiko nila ang kwento. Gawa tayo ng kwento. Masyado na tayong umiinit. Oo, napapansin na ng maraming tao yung ginawa nating scripted na kwento na may away-away pa kuno. Buday, ikaw naman, gawa ka ng kwento para pag-usapan ka. Putik na yan, mga kababayan, pag tinitigan nyo, alam nyo, sa totoo lang pag itong si Sarah, tinitigan nyo, marami na kayong maikukwento talaga. Unahin nyo na yung kanyang itsura. Buhok pa lang, kwento na. Make-up pa lang, pang 1 linggo na. Kita nyo? Yung katabaan niya, parang kailan lang, biglang lumobo. Paano pa tayo matatapos sa kwento kay Buday? Walang katapusan ang kwento kay Buday, mga kababayan. Maniwala kayo. Kung kabobohan lang ang pag-uusapan, ibigay na natin kay Buday yan. Sa lahat ng mga naging vice-presidente, kung meron kayong kilalang bobo, eto, si Buday ang tatalo. Tama, mga kababayan ko? Tama! Wala hong tatalo sa kabubuan ni Sarah. Tuloy. Correct. Nakakahiya sa taong bayan. Hindi porke nanalo kang senador, pwede mong gawin lahat ang gusto mo. Mali yun. Mali yun. Hindi porke nanalo kang senador Hindi porke tao lang, kalbo pa pwede mo nang gawin ng gusto mong gawin. Hindi ganon, mga kababayan, hindi ganon. Tuloy. Sa mga nire-represent. Tawag sa kanya ngayon, Batorni. Dahil doon sa ginawa niya. Batorni po, gina. Eto na, mga kababayan. Eto na, balikan natin yung pinaglalaban ni Buday para pag-usapan na naman siya. At para maliko
yung mga issue ngayon diyan sa Senado dahil sobrang nakakahiya. Naapektuhan yung 18 senador na bumoto para ibalik ang articles of impeachment ni Buday. Eto na, ililiko na ni Buday. Pasok! Nanalo po sila sa Kita nyo, mga kababayan, eto na. Meron na naman silang propaganda. Ang sabi, mga kababayan, lahat ng kandidato netong namamanas ang muka. Mga kababayan ko, eto na. Bumanat na naman. Etong namamanas ang muka. Sino yan, Boss Mike? Di yung vice-presidente nyong si Buday. Eto banat. Pakinggan nyo maigi ha, mga kababayan ko. Para hindi kayo maligaw. Eto na. Pasok, Buday. eleksyon. Alam kong totoo, nanalo po sila sa eleksyon. Ipinahayag ni VP Inday Sara Duterte ang kanyang paniniwalang nanalo ang mga kandidato sa ilalim ng Duterte sa nakaraang 2025 midterm elections. At alam kong totoo, nanalo po sila sa eleksyon nung nakaraan. Kausap ko po Kita nyo, mga kababayan ko, ito na yung bagong propaganda. Ito matagal na ginagawa nila. Pinaliwanag ko na ito. Siguro mga 2 buwan na nakakaraan pagkatapos ng eleksyon. Basta mga kababayan, pagkatapos ng eleksyon, ito propaganda na. Gusto nilang dumihan yung nakaraang maayos na halalan. Ito ang paliwanag ni Buday. Lahat daw ng kandidato nila, naniniwala ba kayo sa sinasabi niyang nanalo daw lahat? Yung kanilang 10 na kandidato? Buday, yung ng mga kandidato mo, tumahimik na. Ikaw, ano naman yung ginagawa mo? Ginagawa mong propaganda. Yung mga nandoon nga, yung mga ilan? 7 sa iyong kandidato na hindi nanalo. Wala nga silang masabi. Pero ikaw, dahil ikaw ay nasasakdal ngayon, gusto mo naman likuin ang issue. Diba? Yan ang gusto nila. Lilikuin nila ang issue para yung mga tao mawala ang focus sa totoong nangyayari sa Senado. Yung totoo na binababoy nila ang ating konstitusyon, lilikuin ng mga ito. Diversion. Ida-divert nila itong issue para pag-usapan yung kabobohan na naman na hinahangaan naman ng mga tangat bobo. Simple lang, di ba? Tuloy. IT experts na nagsasabi hindi talaga pwede na totoo yung mga numero na lumabas. Hindi po ako IT expert, kaya sinabihan ko po ang PDP. Sabi ko, kayo ang partido. Questionin nyo kung paano ginawa ang proseso ng bilangan. Karanasan ko po noong Naniniwala ba kayo? Itong katangahan at kabubuhan nito, sinisiksik na naman sa mga tangat bobo na ang eleksyon daw ay marumi, hindi patas, hindi tama, sapagkat sabi niya, silang lahat na 10 na kandidato daw ng mga Duterte, panalo! Sabi ko sa inyo propaganda na naman to Noon pa yan, katatapos lang ng eleksyon, binabanatan na ng mga vlogger. Kasi, mga kababayan, may taga-gawa ng kanilang script para galitin ang taong bayan, para paniwalain ng mga uto-uto na sila ay inaapi. Wala akong inaapi. Ang ating kagustuhan ay katotohanan at hustisya sa mga nagagawang kasalanan ng mga namumuno sa ating katulad niyan. Yang namamaga ang muka. Di po ba, mga kababayan ko? Antindi, di ba? Yan, yung palabas ni Buday. Pumunta pa yan ng Malaysia para doon gawin ang propaganda at sabihin. Ganyan naman sila lagi. Pag may propaganda sa ibang bansa, kanilang ipapahatid. Hello. 2022, una ko pong
kong nalaman na baka manalo ako bilang Vice President dahil una pong lumabas ang absentee voting, ang OFW vote. Nakita ko po doon. Marami sa mga kababayan nating OFW na ligaw. Sige na, may bumoto sa inyo. Okay, na mga OFW. Sige na, bigay na natin yan. Pero mga kababayan, yan yung kanilang mga nililigaw. Hindi nila maisip at maunawaan kung ano talaga nangyayari dito. Sa kanilang makinarya na propaganda sa social media, mga kababayan, sobra-sobra ang makinarya nila. Kaya kita nyo mga kababayan, sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok, napakarami nilang troll farm. Yan po yan. Tuloy. Ang panalo ko. Ganun po ang nangyari sa kanila. Panalo po sila sa OFW vote, sa absentee voting. Lahat ng makadaupang kamay ko, lahat ng maiyakap ko. Bobo ka pala talaga eh. Siyempre, sino ba pupunta sa mga rally nyo? Siyempre, yun yung makakadaupang palad mo. Bobo, di ba? Ang bobo ng paliwanag. Lahat ng makadaupang palad ko, eka. Lahat ng puntahan ko, eka. Kinakamayan ko at sinasabi nila, siyempre, bobo. Lahat yun, kaya pumunta kasi mga supporter ninyong mga nililigaw ninyo. Mga nauuto ninyo. Siyempre, yun yung mga makakadaupang palad mo. Tuloy. Lahat ng mahalikan ko, sinasabi ko, Halikan mo. Sige nga. Halikan mo nga si Robin dyan. Lips to lips nga kayo. Halikan. O baka naman nahalikan na si Robin. Mariel, ha? Kaya hindi na maalis sa puwet ni Buday, Hindi kaya na lips to lips na, ha? Nagtatanong lang ako, Binoy. Hindi kaya nag-lips to lips na kayo neto? Hindi kaya? Tuloy. Hoy, mga kababayan, hindi porke mga vice, presidente, senador yung mga yan. Walang mga tinatagong mga kalaswaan. Mga kababayan, tao pa rin yung mga yan. Maniwala kayo. Tao pa rin yan. Madalas, baka nga mas madalas pa silang katihin kaysa sa inyo. dalhin nyo ang kodigo, vote straight tayo, 10 ang ating senators. Kaya po, naniniwala talaga ako, sila ay ating mga senators. Kita nyo yung 10 daw mga kababayan na kanilang kandidato, yun daw talaga ang totoong mga nanalo. At ang mga mga kababayan, ang mga talagang mga natalo, wala daw pumasok. Hindi pumasok si Tito Soto, hindi pumasok si Lacson, hindi pumasok si Cayetano, hindi pumasok sino pa, mga kababayan. Marami pa, di ba? Yung si Bam Aquino, hindi pumasok si Kiko. So sila lang ang nanalo, mga kababayan. Yun ang gustong palabasin nitong namamagaang muka. Para pa-check up ka. Baka mamaya may sakit ka na sa kidney. Kadalasan sa mga namamagaang muka, may sakit sa kidney. Baka mamaya, sa sobrang paninira mo, hindi mo na napapansin ang kalusugan mo. Concern lang ako sa iyo. Our beloved Boss Mike Cervera.